Yun, good morning, no, guys. Welcome po sa RDA Services. So, for today's video po, ito po ay pinulaot natin mula sa customer, no. Panasonic fully inverter. Tapos, ang problema nito ay nakailang balik na daw po ito sa pinagpagawaan nila, no. Almost ang tatlo ata or dalawa, ganun. So, advice lang po no, sa mga customer natin na nagpapakarga o nagpapacharge ng Freon or refrigerant. Wag po tayo basta-basta magpapakarga or magpapa-add ng refrigerant, no, kasi ang refrigerant po ay lifetime na po once na ito ay ma-charge sa unit, lalo na kung bagong unit. So kung ang unit nyo naman ay kaka-repair lang, doon pwede siguro tayo mag-charge kung hilaw yung lamig. Well, anyway, wag na nating pahabain pa ang kwentuhan, no. Direct tayo dito sa ating nire-repair. So ito mga visual naman, no, kitang-kita nyo may bakas ng oil dun sa kanyang condenser. So dito lang tayo magfo-focus, no. So yan, nagbabal test na tayo, no, para makita natin talaga kung may leak o wala. So kitang-kita naman natin, no, micro leak lang naman siya, no. So hindi siya talaga madaling makita kapag ikaw ay nag-visual lang ng walang bubble. Lalo na kung titignan mo lang. So hindi siya visible. So mga micro leak ay mahirap talagang mahanap, no, pagdating sa ganitong unit. So kailangan mo talaga ng standard procedure, no, para makita yung leak. Kita ba ba? Yun yung pinaka-leak. Ginagawa. So syempre nagkandak po tayo ng leak test dun sa likod na part, no, nung kaninang ating sinisilip. So doon naman ay may bangas nilang oil. So yun, chinek natin, bubble test, then kita nga natin, no, halos tabi-tabi yung leak, no. So ito nga yung concern nung dating may-ari, no, na ito daw po ay tinignan ng technician, tapos kinargahan lang po ng Freon and hindi naman niya nire-process ang unit, no. So after a week or month, bumalik lang din yung sakit niya, no. So mga gantong leak po ay Kita ba? medyo matagal po siyang mawala yung Freon, no, or refrigerant. So okay, sa una talaga okay pa to, malamig pa. Or, after a week or a month, eto na po, nahihilaw na yung lamig. So yun, lagi ko nga pinapayo, no, sa ating mga customer, huwag tayo basta-basta magpapa-add ng Freon. Ang Freon po ay lifetime once na ito ay ma-charge sa unit. So syempre nakita na natin yung leak. So magba-vacuum na tayo, no. Ang ating refrigerant nga pala ay R32. So delikado tayo na maghinang nang meron pang R32 sa loob ng system. So tayo magba-vacuum muna bago tayo maghinang, or bracing na natawag ng mga air contact natin. So mga katek natin, make sure lang na wala ng refrigerant sa unit bago tayo maghinang, since talaga ito ay sobrang delikado. So yan, bracing na tayo dun sa part na may leak, no. Dito po yan sa part ng condenser. So itong leak na to ay tabi-tabi naman halos. So pupunuin lang natin ng copper rod dito. So gamit ang map gas, maghihinang tayo. Okay. Bago pa tayo maghinang, no, make sure na may suot tayong PPE para iwas accident. Yan, so bracing po tayo, no. Kung may mali man ako, paki-correct na lang para dyan sa ating mga galing na air contact. So paki-correct na lang kung may mali. Open naman tayo sa suggestion. So yung copper rod natin ay dugtong-dugtong na. Sayang po kasi, no. So pag dugtungin nyo kapag yan ay maliliit na naritaso, pwede pa naman yung pagdugtungin. So parang hinangan mo lang siya para magdugtong. Di pa tayo sa kabilang side, no. So ito ay talagang may leak din sa kabilang side. Magkabilang side po talaga nito ay may leak. So pwesto tayo ng maayos para dun sa maayos na paghihinang, para yung leak ay matakpan talaga, no. So make sure lang na yung leak talaga ay natakpan na after ng hina, kasi uulit at uulit ka kung hindi mo sisiguraduhin na ito ay matakpan na ng hinang. Okay. Nga pala, no, kapag naghihinang tayo, no, takpan natin yung mga pwedeng ma-damage na plastic. So ako, ginawa ko, kumuha ko ng mga metal sheet, no, or retaso ng yero na pwede nang patakip dun sa metal. Hindi ko na kasi binaklas halos lahat, since kita ko naman yung leak, visible naman siya. Tapos para lang maiwasan yung pagka-deform ng plastic, no, dahil sa sobrang init. So syempre may basahan din yan dyan na basa, para dun sa part na may initan talaga, no, na
habang naghihinang tayo. So sa part na to, patapos na tayo no, sa after nito kung fully cover na yung leak, alam nyo nang wala ng leak, alam nyo na sigurado na kayo no, na wala na talagang tatakpan pa. So vacuum tayo after ng hinang. Sa vacuum po, makikita rin naman siya kung siya ay may leak pa. Kung natakpan ba talaga ng ayos yung leak, yung butas. So yung negative pressure po no, babalik sa positive kung siya ay may leak. So alam naman po ito lahat ng ating katek na kasama sa gantong field. So yan, double checking lang tayo no, ng hininang natin for visual no. Yan, para makita natin yung ating hininang kung gaano kapangit. Yan, so vacuum tayo ng for 20 minutes no. Sa akin 20 minutes. So bahala na kayo kung ilang minuto kayo mag-vacuum. So after vacuum no, proceed tayo sa charging ng Freon or refrigerant no. Ang refrigerant niya ay R32. So pagka-charging po ng Freon, tignan natin yung nameplate or specs ng ating aircon. So makikita diyan kung gaano karami, gaano ka taas yung pressure na kailangan mo. So sa part ko, conventional method po tayo, pressure tsaka amperahe no. Yun yung nakasanayan ko. So, yan. Tinimbang ko lang yung tangke para alam ko kung ilan yung nabawas kasi normally sa mga gantong unit o inverter dapat gumagamit na tayo ng weighing scale. So, kung wala, pwede naman na diskarte na lang, no. So, tinimbang ko lang yan para makita ko yung before and after na nawala doon sa tangke. So yan, hindi secure kasi yung pagkakalagay ng tangke. So ilipat natin doon para makuha ko yung saktong data kasi gumagalaw yung tangke habang binalagay ko sa lamesa. So pasensya na. Kailangan ko lang talaga yung data no, ng before and after para malaman ko kung gaano kadami yung nakarga or nawala doon sa tangke. And nakita ko naman na yung na yung data. So proceed tayo sa charging no. So connect nyo lang yung yellow hose. Yung yellow hose po ay galing doon sa manifold gauge no. May tatlong kulay yan, blue, yellow, and red. So red para doon sa high pressure, din sa kulay blue ay para doon sa low pressure po. So wag na natin elaborate kung ano yung isabihin nun. Alam na lang katek natin yan. So yan, sa part na yan, inaayos ko muna yung hose para secure po no, yung refrigerant natin. Then kung kayo ay magcha-charging, make sure po na pakawalan niyo yung sa may hose no, yung konting refrigerant para dun sa moisture no. So mahalaga po 'yun, yung standard procedure po na galing sa TESDA no, or kung di mo sa TESDA sa YouTube Academy, makukuha niyo lahat ng technique doon no. So mahalagang mawala yung moisture sa loob ng system. So ito po yung naging reason no kung bakit nagiging hilaw or nasisira ang ating compressor. So may dalawa pong pamamaraan ng pag-charge ng Freon, which is yung liquid and then vapor. So ako liquid charging ako para mas mabilis no. Yun na yung talagang nakasanayan ko eh. Then after ng liquid, pwede na kayo mag-vapor kasi mas mabilis talaga magkarga ng liquid kaysa sa vapor. Lalo na kung panahon natin ay malamig no.
So ang refrigerant po, lalo na kapag malamig, ay mahirap magkarga ng Bay 4, no? So normally, liquid talaga muna bago mag Bay 4. Sa ibang unit, may ibang paramamaraan din naman ng pagkakarga. So depende po. Yan, so habang nag-charge tayo, no, higupan muna natin yan ng kape. Kahit mainit, kape pa rin, no? Kahit malamig, kape pa rin. Mapaanong panahon, kape tayo. So, part ko, alam ko naman kung gaano karami yung ikakarga kong refrigerant sa unit. So, tansyado ko siya. So, kapag ikaw ay bagong technician, so make sure na ma-monitor mo yung kinakarga mo kasi mamaya sumobra ka. So, sayang refrigerant, magpapakawala ka pa. Yan, inabutan lang tayo ng paglubog ng araw. So, sa part na to, running nga yung unit natin. So, kailangan talaga running para ma-monitor natin yung karga at yung amperahe no, ng ating unit. So, rated current po nito ay nandun sa body, yung pinagpapatungan po ng refrigerant. So, andyan po lahat ng kailangan yung details, no? Para yung karga po ng ating unit or freon charging natin ay sakto para dun sa unit lang. So, kung kayo ay nalilito pa, no, much better wag nyo na munang gawin. YouTube Academy muna kayo. And then sa part ko tulad ng sabi ko kanina, conventional method po, monitoring ng rated current and then yung pressure. Medyo mahirap din kargahan tong ano kasi gantong unit yung inverter, no. So, kasi from slow to mabilis na pagtakbo ng motor, hindi nyo talaga mahuhuli ang tamang amperahe nito. So kung kayo ay walang background sa ganitong unit or sa inverter type, no, kung wala kayong background, so mahihirapan talaga kayo kasi kailangan nyo muna makakita na mag-stable yung takbo ng aircon para makuha yung tamang amperahe at saka pressure po ng ating unit kasi variable po ito, nagbabago-bago po ito ng takbo, so possible nagbabago-bago rin ang amperahe din ang pressure ng unit. Yan, dagdag ko lang din, no, yung sa temperature po, kapag binabago natin yung temperature setting yan, siyempre nagbabago rin yung amperahe niyan. So mamaya isasagad natin yun ng 16 sa temperature, no. So doon tayo kukuha ng data para mas more accurate siya. Siyempre sa panahon din, mamaya iba yung panahon, may epekto rin po yun sa unit kung yung amperahe ng unit. Kung madumi yung unit mo, may epekto rin po yan. Siyempre mas mataas yung amperahe niyan. So bago po sana natin mag karga o reprocess, linisin natin yung unit. So sa part ko, nilinis naman natin yung unit, no. Okay na yung unit, malinis na talaga siya. So para wala lang maging variety dun sa amperahe na walang maging problema. Sakto yung data dapat. So ayun, malamig na yan. Yung part na yan, kahit 25 pa lang, malamig na siya talaga. Yan, binabago na natin yung setting, no, from 25 to 16 para makita din natin yung pagbabago ng amperahe dun sa pressure. Sisilipin din natin mamaya. So, dapat yan, doon sa mga nagsasabi na dapat yan ay nakatakip na, no. Hindi mo na natin tinakpan kasi nga nakalagay pa yung manifold gauge natin sa gilid, no, para makita ko din yung pressure after ng ating charging. Sa part na to talagang malamig na to. Parang ready for cool out na to eh. Monitor lang natin yung lamig, no. Siguro mga 20 minutes para malaman natin kung may aberya pa ba dun sa ginawa natin na reprocess. So, itong video po ay reprocess po ng unit, no, from leaky condenser, hinang, vacuum. Standard procedure po tayo pagdating sa reprocess. Yun lang po. Sana sa mga susunod na video ay supportahan niyo pa po ako. Maraming salamat po. Tutorial, maglalabas tayo ng tutorial. Hindi naman tayo ganun kagaling pero share lang tayo ng knowledge. So, salamat sa mga basher, salamat sa mga supporter. Maraming salamat. Ngayon, buksan na natin yung ilaw, no? Talagang madilim na sa part na to eh. Mukha lang siya maliwanag dun sa labas pero dun sa workstation ko sa aking shop bahay, nako, no. Shop bahay na area ay madilim na talaga. So may flashlight na tayo dyan. So pinatay na natin yung unit kanina. So inaayos na natin yung body, yung casing para pag binalik yung takip ay okay na.
And make sure lang na lahat ng sensor ay nakakabit, no? So, possible po na mag-error to kung yung sensor ay hindi nakakabit. So, check nyo lahat ng sensor na tinanggal nyo. Yung alignment, dapat walang nasabit. So, yan. Tapos na tayo. Check na natin yung hinang uli kung may bakas ba ng oil, no? So, makikita nyo naman yan kung may bakas na ng oil uli after ng running ng system. So, yan. 3.8 ampere, no? Ang unit na to ay 4.1. Rated po ng 4.1. So, hindi na natin sinagad sa 3 sa 4.1 kasi nga wala pa naman takip ito. So, tataas pa yan after na matakpan yung unit. Yun lang po. So, please follow my page, no? Like and share ng aking page para sa more tutorial. Support lang mga katek. Maraming salamat. RDA Services.